ang pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas. May taas na 2,954 meters above sea level. Aakyatin natin ang Mount Apo in 3 days and 2 nights. Mount Apo has a difficulty level of 7 over 9. In hiking community, this signifies that it is a major, challenging, and difficult hike. It requires physical preparation, endurance, and intermediate level mountaineering experience. The trek will take 3 days and will involve long, strenuous hours of hiking. It includes steep ascents, rock slopes, deep mossy forests, and the iconic white sulfur boulder face. Sugidan ta kamo ka adventure namon halin sa puno hasta sa summit pamati i-like anay tapos i-share para duro makabati. Let's go. From Manila, I took a flight going to Davao International Airport and met my hiking buddy, Elrod, along with the other joiners who came from Iloilo and other parts of the Philippines. We took a short break from our trip to freshen up, then proceeded to Barangay Kapatagan around 6 a.m. for our breakfast. Dito na din kami bumili ng packed lunch na babaunin at kakainin namin sa trail. Nagdagdag na din kami ng tubig at iba pang kakailanganin. From Barangay Kapatagan, sumakay ulit kami ng van papuntang Sitio Pulan sa Barangay Sibulan, which is our jump-off point. We attended the briefing and submitted the registration and other necessary documents for the hike. Our organizer also reminded us the do's and don'ts, what to expect sa trail, and how to respect and preserve the majestic beauty of Mount Apo. So guys, yung trail natin is gradual lang. Okay, mag-expect na puro paahon. Wala, bawi-bawi. Bukas pa yung bugbugan eh. We will hike via Santa Cruz Trail. And for our day 1, we will hike from jump off to Tinikaran campsite, where we will rest and camp until midnight. Let's go! You can see, ayun yung Mount Apo. Andun yung mga boulders. So doon tayo mamaya, or bukas pala. Good na tayo bukas. Mag-rock climbing. Okay? Pinagod mo na, pagod na. Okay. So we're hiking for like 30 minutes na. Kagay na. 30 minutes pa lang to. So mga 3 hours pa yung hike namin. Grabe no? Grabe pala ang kakapoy. The trail started as a gentle ascent, but quickly reminded me na walang madali sa Mount Apo. After 45 minutes from jump off, naabot na namin ang isang maliit na village na may basketball court, tindahan, at dito na din naghihintay ang mga porters. Dito na namin kinumpleto ang remaining documents and fees para sa hike. At 8:15 a.m., sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, dito na nagumpisa at tumagaktak ang aming pawis. Kahit papano, nababawasan ang bigat at hirap dahil ang parteng ito ay sagana sa iba't ibang tanim katulad ng repolyo, carrots, kamatis at iba't ibang uri ng bulaklak. Mula dito ay tanaw na din namin ang summit. Palatandaan ng layo na aming pang lalakbayin. We felt relieved nung finally naabot na namin ang tropical forest. Batak, mga batak. Ramdam ko pa din ang bigat ng aking dala, pero hindi na ang alinsangang dala ng haring araw.
Dito ay nakasalamuha kami ng kapwa hikers na nooy pababa na mula sa summit. Ingat po. Ay, mayas. Day hike naman ang kanilang ginawa. Ang nakakamangha pa ay may ilang kabataan na kasama at mga lolo't lola na mas malakas pa sa amin ang mga tuhod. May patag. Sa may basakan, true bugaanan, assault. Patag na naman. Ah, okay. Patong Iraq, Big Rock. Big Rock, Big Assault. Patag na naman. Mas maganda ang trail dito. So, ganun siya. Oo. At kami ay nagpatuloy. Kami dito, habang nag-hike, meron kaming guide. Pero if ever man na maligaw ka, one way para malaman mo nasa tamang landas ka is to look for this. An indicator na nasa trail ka pa din. So just keep going. As long as may ribbon. Okay? Go! At 10 a.m. ay naabot namin ang tinatawag nila na 7-Eleven sa Mount Apo. Welcome to 7-Eleven ng Mount Apo. May tindang banana Q, tubig at soft drinks dito. Naakma sa nanunuyo na lalamunan at gutom na nararamdaman pagkatapos ng mahigit 1 oras na pag-hike. Pagkatapos ng ilang minuto, ay ipinagpatuloy namin ang aming paglalakbay. The giant fern part of our trail. At 11 a.m. ay narating namin ang Basakan E-Camp. It's 9 kilometers before Mount Apo summit. And right now from jump off going here, we hike around 5.62 kilometers. Yan, so we strictly observe no trace or leave no trace principle. Ayan. Do not litter. Guys, do not litter, guys. Okay, let's go. Kasunod ng Basakan E-Camp ay naabot na rin namin ang Mossy Forest. Mas malamig ang klima at nababalutan ng lumot ang karamihan sa mga puno dito. Malumot na siya, mamosi na siya. Dito. Overtake. Sa guide dong, okay to. Hindi katagalan, in about 15 to 20 minutes, ay naabot na rin namin ang Bughaanan. Mga 1 oras pa, alas 12 ng tanghali, naabot na din namin ang Big Rock E-Camp. Dito na namin napagdesisyon kainin ang dalang pagkain. Nagpahinga kami ng halos kalahating oras at saka nagpatuloy. Halos hindi ko na namalayan ang oras dahil tuloy-tuloy lang ang aming pag-akyat. It was past 2 p.m. when we finally reached the Tinikaran campsite. Dahil sa sobrang pagod, nag-set up na kami agad ng tent at nagpahinga ng mahigit 2 oras. Di ko akalaing malafiesta pala ang naghihintay na pagkain para sa amin. It's 8 in the evening and we're preparing para matulog kasi 12 midnight. We will begin our second day hike papuntang summit. From Camp 1,
tatahakin namin ang matirik na deep forest papuntang Tinikaran Campsite 2. Inumpisahan namin ang lahat sa isang panalangin. Panalangin para sa isang matagumpay at ligtas na pag-akyat. Keep safe, guys. Good luck, guys. Guys, good luck, good luck. Clearing tayo, ha? Ang aming guides ay nakapaghanda na din ng pagkain para sa aming almusal at pananghalian. Okay, so we're here at Tinikaran Campsite 1, going to Campsite 2. Approximately 5.45 kilometers going to Mount Apo Summit. Okay, so let's go, guys. Ang bawat isa ay may dalang headlamp, tubig at trail food. Okay. Una kami? Sige. May nauna pa to, no? Habulin lang natin ang mga nauna. Medyo assault na siya. Assault part, assault. Okay. Apoy, wait lang. Ha? Sige. Yeah. Okay, wait lang ka. Wait ka lang dyan. Tara. Okay. Go. Okay. Assault pa. Pagkatapos ng 45 minuto, narating na namin ang campsite 2. Okay, guys. We are here. Tinikaran Campsite 2. Kaya pa? Handa na kami para sa most exciting part ng aming journey, ang Mount Apo Boulder Face. Nag-repart tayo ng lead pack. So, doon na yung 8 na nauna. Pang-walo tayo. Ayun. Okay. Kaya mo na. Dito na tayo sa Boulder Face. Ayun. Tinatayang humigit kumulang 4 na kilometro ang haba nito. Ito ay matarik, mapanganib, at binubuo ng napakalaking mapuputing mga bato at volcanic boulders. Ito na din ang pinakamahirap na parte ng trek. Lalong magpapahirap ang usok at matinding amoy ng asupre. Kaya nararapat lamang na gumamit ng mask o cover sa mukha. And then, city lights. Guys, so, ayan, we're hiking 11.83 kilometers. Tapos, approximately 3.14 na gali. In the morning, May itinurong spot ang aming guide para makapture ang cinematic view ng sunrise sa Mount Apo. 4:30 ng umaga nang amin itong marating. Malamig at malakas ang hangin sa mga sandaling ito. Mabuti na lamang at may dalang emergency blanket ang isa naming kasamahan. 5:00 ng umaga, nag-umpisa nang magpakita ang haring araw. Pagkatapos ng almusal ay nagpatuloy kami sa pag-akyat pa summit. Akma ang lamig ng panahon sa mala-winter vibes na dala ng white boulders. Suot ko pala dito ang isang heat tech na panloob, isang puffer jacket at windbreaker bilang panlabas na kasuotan. Crater Lake ng Mount Apo. Okay, I have here with me si Elrod.
Say hi. Say hi, brother. Hey! Father. Brother. Mabilis mag-iba ang weather dito sa Mount Apo. One sunny morning can easily change into cold, wet, zero visibility environment in a span of 3 to 5 minutes lang. Kaya importante na ang suot namin ay pwede sa init o biglang lamig ng panahon. Kasi mo niyang... Aramboy! Oh, text good. Natugmalo mo. Huli ka dun ah. Kailangan ang ibayong ingat sa bawat hakbang. Kilala din dito ang 87 degrees ascent papunta sa crater ng bulkan. Mula dito ay tanaw na din namin ang ibang kabundukan at malawak na bahagi ng lungsod. Isang paalala kung gaano katarik ang bulkang ito. Mga 100 metro na lang at maabot na namin ang crater o bunganga ng bulkan. Ito ay bandang alas 6 pa lang ng umaga. Ngunit dahil lubhang matarik at mabangin ang bahaging ito, ay bumagal ang aming usad. Sinigurado muna namin ang aming kaligtasan sa bawat hakbang. Kinailangan din naming magpahinga sapagkat ramdam na namin ang pagbigay ng aming mga tuhod. Kapoy na. Din bandang crater? Babaw pa. Let's go. Malapit na. Sa crater. Sa crater pa lang. Wala pa yung summit. At sa wakas ay naabot na rin namin ang bunganga ng bulkan. Wow. Kulat lang, wala pa daang ending sa amon journey. Sa kaunta pa ang 3 distinct peaks ka Mount Apo. Ang Mother Peak, Kidapawan, at Digos Peak. First up, ang Mother Peak. To get here, we have to face another 87 degrees ascent and we have to use ropes to climb some parts. Mother Peak is known as the true summit and highest point in Mount Apo. It is located in the middle of the summit complex. Next up, ang Kidapawan Peak. It is named after the city in Cotabato. Ang Mount Apo ay matatagpuan sa hangganan ng lungsod na ito at isa pang lungsod sa probinsya naman ng Davao del Sur. Ito ang syudad ng Digos. Dito din matatagpuan ang panghuling tuktok na aming pupuntahan, ang Digos Peak. Tatlong mukha ang ipinakita ng Mount Apo. Ang mabatong summit, ang nakakapagod na boulder face, at ang tahimik na kabundukan sa paligid ng crater. Ang bawat isa ay susubukin ka bago ka tuluyang makarating sa tuktok. Hindi ko maalala kung ilang beses kong tinanong kung gaano pa kalayo. Pero siguro, ganun talaga ang bundok at ang buhay. Hindi niya ibibigay ang tuktok sa mga nagmamadali. Kailangan mong paghirapan, pagsikapan at lumaban para manamnam ang rurok ng tagumpay.